Isang putok. Kasunod ang isang malakas na sigaw mula sa likod. Mabilis na dumapa si Samantha, Sam de los Reyes, ang pulis na kilala sa bilis ng kanyang kilos, sa likod ng basurang lata. Ang amoy ng alikabok at usok ng baril ay sumingaw sa kanyang ilong, ngunit mas matalas ang amoy ng takot at determinasyon na pumupuno sa ere. Naririnig niya ang mga yabag ng lalaking tinutugis niya, ang notorious na Ghost T ng Maynila, isang drug lord na matagal na nilang hinahabol. F. Ramirez, posisyon, bulong niya sa comms, ang boses ay matatag kahit kumakabog ang dibdib niya. Nandito ako sa kanto ng Mabini at Taft, papunta siya sa abandoned warehouse. Ang tugon ni Ramirez ay naputol ng ingay ng busina. Tumalon si Sam, sumugod sa gitna ng traffic, umiiwas sa mga sasakyan na tila nagmamadali ring makatakas sa kaguluhan. Wala siyang pakialam sa mga busina o sa galit na tingin ng mga driver. Ang kanyang target lang ang nasa isip niya. Ang katarungan. Nakita niya ang anino ng Ghost Key na lumusot sa isang madilim na eskinita. Walang pag-aatubili, sumunod si Sam. Ang eskinita ay basa at madulas, puno ng basura at kung ano-anong kalat. Ang kanyang mga bota ay lumubog sa maruming tubig, ngunit hindi siya nagpaawat. Nararamdaman niya ang init ng kanyang baril sa kanyang kamay, ang bigat nito ay isang pamilyar na pangako ng proteksyon. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang Ghost E na pilit na binubuksan ang isang sirang gate ng bodega. Pulisiya! Huwag kang gagalaw, sigaw ni Sam, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ngunit huli na. Pumasok ang lalaki. Sumugod si Sam, sinipa ang gate. Nagkalat ang kalawang na bakal. Ang bodega ay malaki at madilim, punong-puno ng mga lumang kahon at sirang makina. Amoy luma at alikabok. Habang naglalakad siya ng maingat, naririnig niya ang mga yabag sa itaas. Tumalon si Sam sa isang hagdanan, dalawa-dalawa ang hakbang. Ang bawat ingay ay nagpapataas ng tensyon. Sa itaas, isang pintuan ang bahagyang nakabukas. Sumilip si Sam. Nakita niya ang Ghost E na nakatayo sa harap ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay nakatalikod sa kanya, matangkad at may malapad na balikat. Tila kausap niya ang isang doktor o may-ari ng ospital base sa kanyang suot na puting coat. May isang maliit na bag na ibinibigay ang Ghost E sa kanya. May kung anong kakaiba. Huli ka, sigaw ni Sam, lumabas sa pinagtataguan niya. Nagulat ang dalawang lalaki. Bumaling ang Ghost at agad na inihagis ang bag sa lalaking nakaputing coat. Doktor, hawakan mo yan. Nagpaputok ng baril ang Ghost patungo kay Sam. Ngunit ang lalaking nakaputing coat ay humarang sa harap niya, tila pinoprotektahan si Sam. Isang bala ang tumama sa balikat ng lalaking nakaputing coat. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong bodega. Marco, bulong ni Sam, nanginig ang kanyang labi. Ang pangalang iyon. Ang boses na iyon. Hindi. Hindi ito possible. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay balot ng pagtataka at sakit. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Sam. Nagdilim ang paningin ni Sam. Ang lalaking ito ang kanyang mukha, isang pamilyar na mukha mula sa nakalimutang nakaraan. Marco. Hindi ito maaaring mangyari. Ang kanyang Marco ay nawala na. Matagal na. Napayuko siya, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang sakit ng balikat ni Marco, ang gulat sa kanyang mukha, ang pangalan niya, lahat ng ito ay pumasok sa utak ni Sam. Sam, ang boses ni Marco, may halo ng pagtataka at saya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang mundo ni Sam ay tila umikot. Hindi. Ito ay isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Ang Ghost ay mabilis na tumakas sa likod ng bodega. Ngunit hindi na siya pinansin ni Sam. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marco na nakadapa na ngayon sa sahig, hawak ang balikat niya. Marco, muli niyang tanong, ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Ngunit bago pa makasagot si Marco, dumating si F. Ramirez, kasama ang backup. Sam! Okay ka lang ba? Sino yan? Nilingon ni Sam si Ramirez, ang kanyang utak ay nagpupumilit na iproseso ang lahat. Siya si Marco Alcantara. Dating-dating asawa ko.
Ang mga pulis ay mabilis na gumalaw, siniguro ang lugar at tinulungan si Marco. Ang amoy ng dugo ay kumalat sa hangin. Ngunit mas matalim ang amoy ng nakaraan na biglang bumalik. Dinala si Marco sa pinakamalapit na ospital, ang St. Jude Medical Center. Ang ironya ay hindi nawawala kay Sam. Siya ang chief of staff ng ospital na ito. Ang ospital na kasalukuyan niyang iniimbestigahan. Naglakad si Sam sa pasilyo, ang kanyang isip ay gulong-gulo. 10 taon. 10 taon siyang walang alaala. 10 taon siyang akala niya ay namatay na si Marco. At ngayon, narito siya, buhay, at tila naging isang mahalagang tao sa mundo ng medisina. Umupo siya sa waiting area, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya maintindihan. Bakit? Paano? Bakit hindi niya naalala? Ma'am Sam. Isang nurse ang lumapit, nakangiti. Salamat po at dinala niyo si Ike Alcantara dito. Stable na po siya. Pero gusto niya po kayong makausap. Tumayo si Sam, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Pumasok siya sa silid ni Marco. Nakahiga ito, maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay gising at nakatingin sa kanya. Sam, bulong ni Marco, maihalo ng lungkot at pananabik. Sa wakas nagkita ulit tayo. Hindi sumagot si Sam. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Maraming tanong ang gustong lumabas sa kanyang bibig, ngunit natigil ang lahat ng ito nang makita niya ang 3 bata na nakaupo sa tabi ng kama ni Marco. 2 babae at 1 lalaki. Ang mga mata nila ay nakatingin kay Sam na maihalo ng pagtataka at curiosity. Sino sila? Tanong ni Sam, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Marco, isang ngiting maihalong pagod ngunit puno ng pagmamahal. Sam, sila ang mga anak natin. Tila gumuho ang mundo ni Sam. Ang kanyang puso ay tumigil. 3 bata. Mga anak niya. Paano? Hindi niya naalala. Wala siyang alaala ng pagbubuntis, ng panganganak, ng pagpapalaki ng mga anak. Ang kanyang isip ay blanko. Hindi, bulong ni Sam, umiling. Hindi ito totoo. Hindi ko sila anak. Ang mga bata ay nagtinginan, tila nalilito sa reaksyon ni Sam. Naramdaman ni Sam ang malamig na pawis sa kanyang likod. Ang mga anak. Ngayon, pagkatapos ng 10 taon ng kawalan ng alaala, umiti si Marco at tinawag ang mga bata. Mga anak, lapit kayo. Lumapit ang 3 bata. Ang panganay na lalaki, mga 10 taong gulang, ay tila isang maliit na bersyon ni Marco. Ang 2 babae, mas bata, ay may mga matang malalaki at inosente. Si Miguel, sabi ni Marco, itinuro ang lalaki. Si Sofia at si Isabella. Tiningnan ni Sam ang mga bata. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang kurot. Sa kabila ng pagkalito at pagdududa, may kung anong koneksyon ang naramdaman niya. Ngunit paano? Paanong nangyari ito? Marco, hindi ito totoo, muling bulong ni Sam, ang kanyang tinig ay halos maiyak. Hindi ko sila naalala. Wala akong maalala. Ngumiti si Marco, hawak ang kamay ni Sam. Alam kong mahirap intindihin, Sam. Pero ang mga alaala mo ay babalik. Maniwala ka sa akin. Ngunit paano siya maniniwala? Paano siya maniniwala sa isang lalaking biglang sumulpot mula sa nakaraan na may 3 bata na sinasabing mga anak nila habang siya ay wala namang maalala? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang buksan niya ang mensahe, isang larawan ang lumabas. Siya at si Marco nakangiti magkasama. Ang larawan ay luma, tila kuha bago siya mawala. At sa ilalim ng larawan, isang mensahe. Hindi mo pa alam ang lahat, Sam. Simula pa lang ito. Ang mensahe sa cellphone ni Sam ay nagpakulo ng kanyang dugo. Hindi mo pa alam ang lahat, Sam. Simula pa lang ito. Sino ang nagpadala nito? At ano pa ang hindi niya alam? Parang may invisible na kamay na pilit na hinahatak ang mga pira-pirasong alaala mula sa kanyang nakaraan. Lumabas si Sam mula sa silid ni Marco, ang kanyang isip ay parang nagmamadaling roller coaster. Ang bawat tanong ay humahantong sa isa pang tanong. 3 anak. Hindi niya ito matanggap. Paano? Bakit? Naglakad siya patungo sa kanyang opisina, ang mga yabag ay mabigat.
Kailangan niyang malaman ang katotohanan, hindi lang bilang isang pulis, kundi bilang isang babae na ang buhay ay biglang binaliktad. Umupo siya sa kanyang desk, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng galit at pagkalito na nararamdaman niya. Binuksan niya ang lumang database ng pulisya. Hinanap niya ang mga reports tungkol sa insidente 10 taon na ang nakakaraan, ang insidenteng nagresulta sa kanyang pagkawala at amnesia. Traffic accident, hit and run, iyon ang nakasaad. Ngunit habang binabasa niya ang mga detalye, may kakaibang pakiramdam si Sam. Kulang. May kulang sa kwento. Ang mga witnesses ay walang nakita. Ang sasakyan ay hindi kailanman natagpuan. Masyadong malinis para maging aksidente. Ang kaisipan na may mas malalim na lihim sa likod ng kanyang amnesia ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba ang lahati na binabanggit sa text? Maya-maya, pumasok si Ehi Tatlo Ramirez, may dalang kape. Sam, okay ka lang ba? Ang chief, nagtatanong na kung bakit wala ka pa sa briefing. Umiling si Sam. Ramirez, kailangan ko ng tulong mo. Sa kaso ko 10 taon na ang nakakaraan. May kakaiba. Tiningnan siya ni Ramirez na may pag-aalala. Kaso mo? Akala ko ba, aksidente lang yon? Iyon ang sinasabi ng reports, sagot ni Sam, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Pero may nararamdaman ako. Parang may nagtago ng totoo. At may koneksyon ito kay Marco at sa ospital niya. Nagulat si Ramirez. Kay Alcantara? Seryoso ka ba? Ang dating mo bang asawa? Mariing sagot ni Sam. At sinabi niya na may 3 kaming anak. Hindi ko maalala kahit isa sa kanila. Halos mabitawan ni Ramirez ang kape. Ano? Ipinaliwanag ni Sam ang nangyari, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero kailangan kong malaman. May nagtatago ng sikreto at pakiramdam ko, malaki ito. Nag-aalangan si Ramirez, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sam. Sige, Sam. Tutulungan kita. Pero mag-ingat ka. Kung may nagtago nito, siguradong malakas sila. Habang naghahanap sila ng karagdagang impormasyon, nagpasya si Sam na puntahan ang lumang bahay ng kanyang pamilya, kung saan siya lumaki. Ito ay matagal ng bakante, ngunit may susi pa siya. Umaasa siyang makakita ng kahit anong clue na mag-ugnay sa kanya sa Marco na kanyang nakilala. Ang bawat hakbang patungo sa bahay ay tila hakbang din pabalik sa isang buhay na matagal nang nawala. Pagdating niya, bumungad sa kanya ang amoy ng luma at alikabo. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Naglakad si Sam sa bawat silid, hinahaplos ang mga kortina, ang mga larawan na nakabalot. Wala siyang maramdaman. Walang spark ng pagkilala. Nakakapanlumo. Ngunit nang makarating siya sa dating silid tulugan niya, napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng kama. Nakatago ito, tila sinadyang itago. Binuksan niya ang kahon. Puno ito ng mga lumang sulat, mga trinkets, at mga litrato. Hinawakan ni Sam ang isang litrato. Isang larawan niya at ni Marco, mas bata sila at nakangiti, magkasama sa isang beach. Masayang-masaya sila. Ang kanyang puso ay kumirot. Naalala niya ang larawan na ipinadala sa kanya. Ngunit ito ay mas malinaw, mas malaki. May nakasulat sa likod, ang ating simula. Marco, June 1, 2020. Kasunod nito, nakakita si Sam ng ilang sulat. Ito ay mga sulat ni Marco para sa kanya. Puno ng pagmamahal at pag-asa. Binasa niya ang isa, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal kong Sam. Alam kong marami pa tayong pagsubok na haharapin, pero handa akong salubungin ang lahat, basta kasama kita. Ikaw ang liwanag ko, ang pag-asa ko. Balang araw, magkakaroon tayo ng isang masayang pamilya, puno ng pagmamahalan at tawanan. Nagmamahal. Marco T. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Sam. Ang sakit ay parang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Ito ba ang buhay na nawala sa kanya? Ang pamilyang ito. Ang pag-ibig na ito. Biglang, may narinig siyang yabag sa labas ng bahay. Napalingon si Sam. Naramdaman niya ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. May tao ba? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana, sumilip.
Nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay. Ang bintana nito ay tinted. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Pero pakiramdam niya, pinagmamasdan siya. Nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number na naman. Nag-aalangan si Sam, ngunit sinagot niya. Samantha de los Reyes, isang boses ng babae ang narinig niya, malamig at matalim. May mga bagay na mas mabuting iwanan sa nakaraan. Masisira lang ang buhay mo kung patuloy kang maghukay. Kinabahan si Sam. Sino ka? Isang kaibigan na nagmamalasakit, sagot ng boses. Huwag kang maging matigas ang ulo, Sam. Hindi mo magugustuhan ang matutuklasan mo. Pinatay ng tumawag ang telepono. Nagdilim ang paningin ni Sam. Sino ito? At ano ang ibig sabihin ng masisira ang buhay mo? Ang mga alaala, ang mga sulat, ang mga bata, at ngayon ito, parang pinagsama-samang puzzle na unti-unting nabubuo at hindi niya magustuhan ang larawan na lumalabas. Napatingin siya sa larawan niya at ni Marco. Ang ngiti nila. Ang pangako sa sulat. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang mensahe sa kanyang cellphone. Ito ay isang larawan ng 3 bata, naglalaro sa isang playground. At sa ilalim, isang maikling caption, ang iyong nakalimutang kinabukasan. Si Sam ay napaupo, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino ang gumagawa nito? At paano niya mahahanap ang katotohanan na tila laging nakatago sa anino? Ang mensahe at ang tawag ay nagdulot ng malalim na kaba sa dibdib ni Sam. Sino ang nagbabanta sa kanya? At bakit? Ang mga tanong na iyon ay umalinggaw sa kanyang isip habang nagmamaneho siya pabalik sa istasyon, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Kung may nagtatago ng katotohanan, tiyak na malaki ang kanilang kapangyarihan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Sam. Ang kaso ng T-Ghost ay bahagya munang naitabi. Ang paghahanap sa kanyang nakaraan ang naging prioridad. Naisip niyang magsimula sa pinakamadaling paraan, ang mismong ospital ni Marco. Hindi lang ito lugar kung saan nagtatrabaho ang dating asawa niya, kundi ito rin ang huling lugar kung saan siya nakita bago siya mawala. Ramirez, kailangan kong makakuha ng access sa mga lumang record ng A.T. Jude Medical Center, utos ni Sam kay Tatlo Ramirez. Lahat ng tungkol sa mga pasyente 10 taon na ang nakalipas, lalo na ang mga may kinalaman sa aksidente o amnesia. Tiningnan siya ni Ramirez na may pag-aalala. Hindi ba't delikado yan, Sam? Direk Laura Reyes ang nagpapatakbo doon. Hindi maganda ang reputasyon niya sa pagiging secretive. Alam ko, sagot ni Sam, matatag ang kanyang boses. Pero doon ako magsisimula. Feeling ko, doon nakatago ang susi sa lahat ng ito. Nagsuot si Sam ng casual na damit, isang plain na shirt at jeans, para hindi gaanong mapansin bilang pulis. Nagkunwari siyang nag-a-apply bilang nurse sa Human Resources Department ng A.T. Jude. Habang hinihintay ang kanyang turno, maingat siyang naglakad-lakad sa mga pasilyo, nagmamasid sa bawat sulok. Ang ospital ay malaki, moderno, ngunit may kung anong lamig na bumabalot dito. Nang makarating siya sa isang hallway na may mga lumang office files, nagkunwari siyang may nahulog sa kanyang bag pagkuha niya, mabilis siyang sumilip sa mga pangalan sa gilid ng mga file cabinets. Umaasa siyang may makikita siyang pamilyar na pangalan o kahit anong clue. Biglang narinig niya ang boses ni Marco. Sam, anong ginagawa mo rito? Nilingon niya si Marco na nakatayo sa likod niya, may hawak na folder. Ang kanyang balikat ay nakabalot pa. Nag-a-apply ako, nauutal na sagot ni Sam. Bilang nurse. Tumaas ang kilay ni Marco. Nurse? Ikaw? Isang pulis na nag-a-apply bilang nurse. Bakit, masama ba, depensa ni Sam? Kailangan ko ng side job. Napabuntong hininga si Marco. Alam kong may hinahanap ka, Sam. Bakit hindi ka nalang magtanong sa akin? Matutulungan kita. Paano ako magtitiwala sa iyo, Marco? Tanong ni Sam, ang kanyang boses ay puno ng pait. 10 taon akong walang alaala at ngayon bigla kang sumulpot na may 3 bata na sinasabi mong anak natin. At ikaw pa ang nakakaalam ng lahat ng lihim tungkol sa ospital na ito. Bago pa makasagot si Marco, isang matikas na babae, mga 50 na maisuot na mamahaling suit, ang lumabas mula sa isang opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso at may otoridad.
Direk Laura Reyes. Marco, sino ang babaeng ito? Tanong ni Direk Laura, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng pagdududa. Direk Laura, sagot ni Marco, tila may bahagyang kaba sa kanyang boses. Siya si Samantha de los Reyes. Isang kaibigan. Tiningnan ni Direk Laura si Sam mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang bawat detalye. Samantha de los Reyes? Ang pangalan mo ay pamilyar. Hindi ba't ikaw ang pulis na humahawak sa kaso ng ghost? Tumango si Sam, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Alam niya. Paano? Kaya pala, sabi ni Direk Laura, may ngiti sa kanyang labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang pulis na nagpapanggap na nurse. Talaga namang malikhain. Sino ang niloloko mo, binibini? Direk Laura, wala po akong ginagawang masama, depensa ni Sam. Naghahanap lang ako ng trabaho. Sa lahat ng ospital, dito pa talaga? Mapang-uyam na sabi ni Direk Laura. Marco, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Hinatak ni Direk Laura si Marco papalayo, ngunit bago sila makalayo, lumingon si Direk Laura kay Sam. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang babala. Isang babala na nagsasabing, huwag kang makialam. Naiwan si Sam na nakatayo doon, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang titig ni Direk Laura ay parang yelo, bumabaon sa kanyang balat. May kakaiba sa babaeng iyon. Isang aura ng kapangyarihan at pagtatago. Pagbalik ni Sam sa istasyon, agad niyang ibinahagi ang nakita at naramdaman niya kay Tatlo Ramirez. Direk Laura Reyes, sabi ni Sam, may malalim siyang koneksyon sa ospital, at sa pakiramdam ko, may alam siya sa nangyari sa akin. Direk Laura Reyes ang may-ari ng St. Jude Medical Center, at kilala siya sa kanyang philanthropic works, paliwanag ni Ramirez. Pero may mga bulong-bulungan din na malaki ang impluensya niya sa politika at sa underground. May mga kaso raw na biglang nawawala kapag siya ang involved. Nag-isip si Sam. Kailangan nating imbestigahan si Direk Laura. Hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, lalo na ang mga lumang kaso o anumang koneksyon sa mga nawawalang tao. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Sam ng tawag mula sa isang unfamiliar number. Sinagot niya. Samantha, hindi ka ba talaga makaintindi? Ang boses ni Direk Laura, malamig at mapanukso. Nakitang-kita kita sa ospital kanina. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Ang mga sikreto ay masarap panatilihing nakatago. Lalo na ang sa iyo. Nagtago ng ngiti si Direk Laura, ngunit sa kanyang boses ay narinig ni Sam ang isang banta. Wala kang karapatan na diktahan ako, sagot ni Sam, matapang. Malalaman ko ang lahat ng katotohanan. Subukan mo, hamon ni Direk Laura. Pero binalaan na kita, Samantha. Ang bawat hakbang mo ay binabantayan ko. Napatay ang tawag. Nanigas si Sam. Sinusundan siya. Hindi lang siya binabantaan, kundi sinusundan din ang kaba ay unti-unting napalitan ng galit. Hindi siya titigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa kanyang sarili at para sa tatlong batang iyon na biglang naging bahagi ng kanyang buhay. Kung si Direk Laura ang kalaban, handa siyang lumaban. Hindi niya hahayaang takasan siya ng katotohanan sa ikalawang pagkakataon. Ang banta ni Direk Laura Reyes ay tumatak sa isip ni Sam. Hindi lang ito simpleng babala, ito ay direktang hamon. Alam niyang sinusundan siya, na ang bawat galaw niya ay binabantayan. Ngunit imbes na matakot, mas lalong nag-alab ang determinasyon ni Sam. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Samantala, sa isang pribadong silid sa St. Jude Medical Center, alalabas lang ni si Marco Alcantara mula sa operating room. Ang bala ay matagumpay na naalis sa kanyang balikat, ngunit ang sugat ay mas malalim kaysa sa pisikal na sakit. Ang sugat na dala ng pagkikita nila ni Sam. Sam di bulong niya sa hangin, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa Sam. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Alam niyang galit si Sam, nalilito. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang lahat? Paano niya sasabihin ang mga lihim na matagal niyang tinago para lang protektahan siya? Bumalik sa kanyang isip ang nakaraan. Ang gabi nang mawala si Sam. Ang paghahanap niya sa kanyang asawa na walang tigil. Ang mga gabing mag-isa siyang lumuluha, umaasa na makita itong muli. At pagkatapos ang pagdating ng tatlong bata.
Hindi niya kailanman inakala na sa gitna ng kanyang kalungkutan, ay makakahanap siya ng isang bagong dahilan para mabuhay. Isang katok sa pinto. Pumasok si Derek Laura, nakasuot ng eleganteng dress, na may dalang prutas. Ang kanyang mukha ay may ngiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Marco, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Derek Laura, inilapag ang prutas sa bedside table. Napakalaking abala ng pulis na iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit kanya sinundan hanggang dito sa ospital. Derek Laura, siya si Sam, mariing sabi ni Marco. Ang asawa ko. Sumimangot si Derek Laura. Dating asawa, Marco. At mukhang wala siyang maalala sa inyong nakaraan. Bakit mo pa ipinipilit ang mga bagay na matagal nang natapos? Hindi natapos, Derek, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay maihalong galit. May mga anak kami. At may karapatan si Sam na malaman ang totoo. Tumawa si Derek Laura, isang tunog na malamig at walang pakialam. Ang totoo? Ang totoo ay masisira lang ang kanyang buhay kung malalaman niya. At ang buhay mo rin, Marco. Hindi ba't pinrotektahan mo sila sa loob ng 10 taon? Ngayon pa ba tayo bibigay? Napaupo si Marco, ang kanyang sugat ay humapdi, ngunit mas masakit ang katotohanan sa mga salita ni Derek Laura. Alam niyang may punto ito. Ang mga lihim na iyon ay matagal niyang kinimkim dahil sa takot. Takot na mawala si Sam ulit. Takot na mapahamak ang mga bata. Derek Laura, ano ba talaga ang alam mo sa nangyari kay Sam? Tanong ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim. Bakit bigla na lang siyang naglaho? Ngumiti si Derek Laura. May mga bagay na mas mabuting iwanan sa nakaraan, Marco. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Basta ang mahalaga, ligtas ang mga bata at nasa piling mo sila. Hindi ba't iyon ang gusto mo? Hindi sumagot si Marco. Alam niyang may tinatago si Derek Laura. Ngunit hindi niya alam kung ano. At ang pagbabanta ni Derek Laura ay parang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Kinaumagahan, dinala ni Marco ang mga bata sa ospital upang bisitahin siya. Masaya sila, puno ng inosenteng tawanan. Si Miguel, ang panganay, ay nagkwento tungkol sa kanyang klase. Si Sofia ay nagpakita ng drawing niya. At si Isabella, ang pinakabata, ay patuloy na yumayakap sa kanya. Ang pagmamahal niya sa mga batang ito ay walang hanggan. Sila ang kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto. Si Sam. Nakatayo siya doon, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit nakita ni Marco ang sakit sa kanyang mga mata. Sam, sabi ni Marco, pumasok ka. Nag-aalala ang mga bata sa iyo. Nag-aalangan si Sam, ngunit pumasok din siya. Ang mga bata ay agad na lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ate Sam, okay ka lang po ba? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Sam ay napatingin sa mga kamay na hawak siya. Maliit at inosente. Ngunit hindi niya maramdaman ang koneksyon. Ang kanyang puso ay nakakulong sa pagkalito at pagdududa. Okay lang ako, Sofia, sagot ni Sam, pilit na ngumiti. Lumapit si Marco kay Sam. Sam, kailangan nating mag-usap. Alam kong marami kang tanong. Sabi ni Sam, marami akong tanong. Bakit ngayon lang? Bakit mo itinago ang lahat? At sino ang nagpadala ng mga mensahe sa akin? Nilingon ni Marco ang mga bata na abala sa paglalaro sa sulok ng silid. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Sam, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Hindi ko sinasadya na itago ito sa iyo, Sam. Ginawa ko ito para protektahan ka. At ang mga bata. Derek Laura siya ang may alam sa lahat. At siya ang nagbabanta sa atin. Nagulat si Sam. Derek Laura. Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Siya ang may kapangyarihan, Sam, bulong ni Marco. At may utang na loob ako sa kanya. Kaya hindi ko magawang kumilos ng malaya. Ang salita ni Marco ay nagdulot ng mas malaking pagdududa kay Sam. Anong utang na loob? Anong kapangyarihan ang mayroon si Derek Laura para manipulahin ang buhay nila? Maya-maya, nagring ang cellphone ni Marco. Nakita niya ang pangalan ni Derek Laura. Nag-aalangan si Marco, ngunit sinagot niya. Marco, may kailangan akong malaman mula sa iyo, ang boses ni Derek Laura, matigas. Ang pulis na iyan, anong ginagawa niya sa ospital?
Huwag mong kalimutan ang ating usapan. Ang kasunduan natin. Nilingon ni Marco si Sam, ang kanyang mukha ay nagpakita ng paghihirap. Direk Laura, wala siyang ginagawa. At nasa recovery room pa ako. Siguraduhin mo lang, Marco, banta ni Direk Laura. Ayokong masira ang lahat dahil sa kanya. Huwag mong kalimutan, may alam ako sa mga anak mo. At sa sekreto mo. Pinatay ni Direk Laura ang tawag. Nag-aalala si Marco. Ang banta sa mga bata. Ang mga sekreto niya. Tiningnan ni Sam si Marco, ang kanyang mga mata ay matalim. Anong sekreto, Marco? Anong sekreto na mas mahalaga kaysa sa katotohanan? Ngunit bago pa makasagot si Marco, dumating ang mga nurse para sa check-up. Nag-sign out si Sam, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Utang na loob. Sekreto. Direk Laura. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang masalimuot na web at tila nakabaon si Marco sa gitna nito. Mas lalo siyang nagduda kay Marco. Gaano kalaki ang utang na loob na ito? At ano ang totoo niyang tinatago? Ang mga salita ni Marco tungkol sa utang na loob at sekreto ni Direk Laura ay umalinggaw sa isip ni Sam. Hindi ito makatarungan. Bakit kailangan niyang mabuhay sa isang kasinungalingan na ang kanyang nakaraan ay nakakulong sa mga lihim ng iba? Kinagabihan, habang nag-iisa si Sam sa kanyang apartment, ang pagod sa kanyang katawan ay hindi mapantayan ng pagod sa kanyang isip. Nagpasya siyang subukan ang isa pang paraan para maalala ang kanyang mga panaginip. Nagpatugtog siya ng isang lumang lulabi na hindi niya alam kung saan niya narinig, umaasa na ito ay magpapabalik ng kahit anong fragment ng alaala. Sa gitna ng gabi, biglang bumulwak ang mga imahe sa kanyang isip. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Ito ay isang bangungot. Nakita niya ang isang puting van, mabilis na bumangga sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagkabali ng metal. Ang sakit. Ang dilim. At pagkatapos, isang mukha. Isang babaeng nakangisi. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kasamaan. Ngisi na hindi niya makalimutan. Ngisi ni Direk Laura Reyes. Napabalikwa si Sam mula sa kama, humihingal, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pawis na pawis siya. Direk Laura. Si Direk Laura ang nasa likod ng kanyang aksidente. Hindi lang ito aksidente. Ito ay sinadya. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Sam si Mang Tonyo, ang matandang hardinero na nagtatrabaho sa lumang bahay nila. Naalala niya na si Mang Tonyo ay matagal nang naninilbihan sa kanilang pamilya. Marahil ay may alam siya. Nadatnan niya si Mang Tonyo na nagdidilig ng mga halaman sa hardin ng lumang bahay. Mang Tonyo, tawag ni Sam, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamadali. Nagulat si Mang Tonyo. Ay, Ma'am Sam. Kumusta po kayo? Mang Tonyo, may itatanong po ako sa inyo, diretsong sabi ni Sam. Naalala niyo po ba ang araw na nawala ako? Ang aksidente. Nag-iba ang ekspresyon ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot. Ang araw na iyon hindi ko po iyon malilimutan, Ma'am Sam. Napakadilim na araw. May nakita po ba kayong kakaiba? Tanong ni Sam. May tao po bang kasama ako? O may sumusunod sa akin? Nag-aalangan si Mang Tonyo. Tiningnan niya ang paligid, tila natatakot na may makarinig. Ma'am Sam, may isang babae po noon. Nakita ko siyang papalapit sa inyo bago ang aksidente. Nakasakay siya sa isang itim na sasakyan. At siya ang Direk Laura Reyes po. Napatigas si Sam. Nagpatunay ang kanyang hinala. Direk Laura Reyes? Sigurado po kayo? Opo, Ma'am, sagot ni Mang Tonyo, nanginginig ang boses. Nakita ko po siya. Nakita ko po siyang kausap kayo. At pagkatapos bumangga na po ang van. Ang impormasyon ni Mang Tonyo ay tila isang malaking pira-piraso ng puzzle na bumagsak sa kanyang lugar. Ang bangungot. Ang mukha ni Direk Laura. Ang itim na sasakyan. Lahat ay nagkokonekta. Bumalik si Sam sa istasyon, ang kanyang isip ay parang nagmamadaling gumagawa ng koneksyon. Kailangan niyang hanapin ang mga lumang kaso na hawak niya bago siya mawala. Naghahanap siya ng kahit anong posibleng motibo ni Direk Laura. Habang nagbabasa siya ng mga lumang file, may isang pangalan ang umagaw ng kanyang atensyon, Project Lumina.
Ito ay isang kaso na kanyang hawak tungkol sa isang underground syndicate na sangkot sa human trafficking at illegal organ trade. Ang sindikato ay may koneksyon sa mga high-ranking officials at mga pribadong ospital. At doon, nakita niya ang isang pangalan, Jude Medical Center. Ang ospital ni Marco. Ang ospital na pag-aari ni Direk Laura Reyes. Nag-init ang ulo ni Sam. Ito na. Ito ang kinalaman ni Direk Laura sa lahat ng ito. Ang kanyang aksidente ay hindi aksidente, kundi isang paraan para patigilin siya sa pag-imbestiga sa Project Lumina. Biglang nagring ang kanyang comms. Si S.A. Tatlo Ramirez. Sam, may problema. May nakalusot sa office mo. Parang hinahanap ang files. Mabilis na tumakbo si Sam pabalik sa kanyang opisina. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang desk na magulo. Ang mga file cabinets ay nakabukas. May humahanap ng isang bagay. Sino ang gumawa nito? Galit na tanong ni Sam. Hindi ko alam, Sam, sagot ni Ramirez, hinahanap ang key footage. Pero walang nawawala. Mukhang hinahanap lang nila ang isang partikular na file. Nalingunan ni Sam ang kanyang desk. May isang libro siya doon, isang lumang libro tungkol sa Philippine history, na madalas niyang binabasa. Ito ay nakabukas sa isang pahina na may nakasulat sa likod ng pahina, sa napakaliit na sulat. Isang bagay na lagi niyang ginagawa kapag may nakikita siyang secret message. Ngayon, wala na iyon. Ang sulat ay nabura. Tila may humawak dito at sadyang binura. Ang larawan ng tatlong bata na ipinadala sa kanya ng anonymous sender. Ang kanyang mga anak, na sinasabi ni Marco na inampun niya para protektahan. Bumagsak ang luha sa mga mata ni Sam. Ang sakit ng mga alaala. Ang sakit ng katotohanan. Lumabas si Sam ng istasyon, ang kanyang puso ay puno ng sakit at kalituhan. Sa isang tabi, nakita niya ang tatlong bata, si Miguel, Sofia, at Isabela, kasama ang kanilang yaya, na naglalaro sa playground malapit sa istasyon. Masaya sila, inosente. Ang kanilang mga tawa ay tila musika. Pero hindi niya maalala ang mga ito. Hindi niya maalala ang pagbubuntis, ang sakit ng panganganak, ang saya ng pagiging ina. Ang kanyang isip ay blanko. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang mga batang ito. Ang kanyang mga anak. Sino sila? At paano sila naging bahagi ng kanyang buhay na hindi niya man lang naalala? Naramdaman niya ang matinding pagkalito, pagdududa at sakit. Ang kanyang utak ay pilit na gumagawa ng koneksyon sa pagitan ng Project Lumina, Direk Laura, ang kanyang aksidente, at ang tatlong bata. Ngunit paano? Paano nagkokonekta ang lahat ng ito? At ang pinakamasakit na tanong, sino ang totoong magulang ng mga batang ito? Ang sakit ng pagdududa ay lalong bumigat sa puso ni Sam. Ang ideya na ang mga batang iyon ay anak niya, ngunit wala siyang maalala, ay parang isang sugat na patuloy na dinudugo. Ngunit ang pagdududa kay Marco ay mas masakit pa. Bakit niya itatago ang lahat? Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Sam. Diretso siyang nagtungo sa Jude Medical Center. Hindi na siya nagbalat kayo. Kailangan niyang malaman ang totoo, direkta kay Marco. Pagdating niya, nalaman niyang nasa private office si Marco. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Marco, nakaupo sa kanyang desk, may hawak na litrato. Isang litrato ni Sam at Marco, noong mga bata pa sila. May kung anong lungkot sa mukha ni Marco. Marco, tawag ni Sam, ang kanyang boses ay matigas. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Walang kasinungalingan. Walang pagtatago. Nagulat si Marco. Iniwan niya ang litrato. Sam, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nandito. Nandito ako para sa katotohanan, sabi ni Sam, ang kanyang mga mata ay matalim. Nalaman ko ang tungkol sa Project Lumina. At nalaman ko ang tungkol sa aksidente ko. May kinalaman si Direk Laura sa lahat ng ito, hindi ba? Nag-aalangan si Marco. Bumuntong hininga siya, tila nawalan ng lakas. Alam ko, Sam. Nalaman ko rin. At ang mga bata, tanong ni Sam, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga anak natin. Sila ba talaga ang mga anak ko? Dahil wala akong maalala. Wala akong nararamdaman.
Tumingin si Marco kay Sam, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sam, hindi sila ang mga anak natin sa paraan na iniisip mo. Nagulat si Sam. Ano? Sila ay mga bata mula sa Project Lumina, paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang sindikatong inimbestigahan mo bago ka nawala. Sila ay mga batang biktima ng human trafficking at illegal organ trade. Ang mga magulang nila nawawala. O patay na. Bumagsak si Sam sa upuan, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya inaasahan ito. Paano? Nung mawala ka, Sam, gumuho ang mundo ko, patuloy ni Marco. Naghahanap ako ng paraan para makabangon. At doon ko nakilala si Direk Laura. Siya ang tumulong sa akin na makabangon. Siya ang nagbigay sa akin ng posisyon na ito. Ngunit may kapalit. Nalaman niya ang tungkol sa kaso ng Project Lumina, at dahil sa impluwensya niya, nakuha niya ang mga bata mula sa sindikato. Hiniling niya na alagaan ko sila at itago ang kanilang identity. Para maprotektahan sila. At dahil na rin sa takot ko na mawala ka ulit, Sam. Na baka hindi mo matanggap ang lahat ng ito. Kaya inampon mo sila, tanong ni Sam, ang kanyang boses ay mahina. At ginawa mo silang anak natin para lang may dahilan ka para protektahan sila? Tumango si Marco. Sam, ginawa ko ito para protektahan sila mula sa sindikato. At para maprotektahan ka mula sa katotohanan. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang lahat, lalayo ka sa akin. O baka mapahamak ka ulit. Ang galit ay pumuno sa dibdib ni Sam. Piprotektahan? Marco, niloko mo ako. Niloko mo ang lahat. Ginawa mong bihag ang mga bata para sa sarili mong kagustuhan. At pinaniwala mo ako na wala akong alaala sa sarili kong mga anak. Hindi ko sila ginawang bihag, Sam, depensa ni Marco. Minahal ko sila. Inalagaan ko sila. Tulad ng sarili kong mga anak. At ginawa ko ito dahil mahal kita. Dahil ayaw kitang mapahamak. Paano mo masasabi na mahal mo ako kung niloko mo ako sa loob ng 10 taon? Sumigaw si Sam, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang buhay ko. Ang mga alaala ko. Ang lahat ng ito ay nawala sa akin at ikaw ang nagtago sa akin ng katotohanan. Pumasok sa opisina si Mang Tonyo, tila may dalang mahalagang impormasyon. Nakita niya ang pagtatalo ni Sam at Marco. Maam Sam, Sir Marco, sabi ni Mang Tonyo, nag-aalala. May narinig po ako. Ang Direk Laura po may matagal na siyang galit sa pamilya ninyo, Maam Sam. Ano, tanong ni Sam. Noong kabataan pa po niya, niloko po siya ng tatay ninyo. Sinira po niya ang pamilya nila, paliwanag ni Mang Tonyo. Kaya galit na galit po siya sa inyo. Matagal na po siyang naghihintay ng pagkakataon para makaganti. Nagulat si Sam at Marco. Ito ang koneksyon. Ito ang motibo ni Direk Laura. Hindi lang ito tungkol sa Project Lumina, kundi sa isang personal na paghihiganti. Ngunit bago pa sila makapagproseso ng impormasyon, bumukas ang pinto. Si Direk Laura Reyes. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay parang apoy. Oh, nagkakatuwaan pala kayo, sabi ni Direk Laura, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Nagbibigay na ba kayo ng seremonya sa paglilibing sa inyong mga kasinungalingan? Direk Laura, ano ba talaga ang gusto mo? Galit na tanong ni Sam. Bakit mo ginawa ito sa akin? Sa amin? Tumawa si Direk Laura, isang tawang puno ng kapaitan. Gusto ko lang na maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko, Samantha. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagtataksil. At ang mga bata, tanong ni Marco. Ginagamit mo sila para sa paghihiganti mo. Nag-iba ang mukha ni Direk Laura. Ang mga batang iyon, sila ang simbolo ng pagkasira ng buhay ko. Ang mga anak mo. Ang mga anak ng taong sumira sa akin. At ngayon, sila ang magiging susi sa iyong pagbagsak. Naramdaman ni Sam ang kilabot. Ang mga anak ko. Paulit-ulit na sinasabi ni Direk Laura ang mga anak mo. Biglang dumating ang mga bata. Pumasok sila sa opisina, hinahanap si Marco. Papa, sigaw ni Isabela, yumakap kay Marco. Nakita ni Direk Laura ang mga bata. Isang kakaibang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ngiti na puno ng panalo. Ah, nandito na pala ang ating mga bituin.
Layuan mo sila, sigaw ni Sam, lumapit sa mga bata. Ngunit huli na. Hawak ni Direk Laura ang isang recorder. Masarap pakinggan ang katotohanan, hindi ba, Samantha? Marco. Pinindot ni Direk Laura ang recorder. Umalingaw-ngaw sa buong opisina ang boses ni Marco. Sam. Ginawa ko ito para protektahan sila mula sa sindikato. At para maprotektahan ka mula sa katotohanan. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang lahat, lalayo ka sa akin. O baka mapahamak ka ulit. Hindi ko sila ginawang bihag, Sam, ang boses ni Marco, maihalo ng desperasyon. Minahal ko sila. Inalagaan ko sila. Tulad ng sarili kong mga anak. At ginawa ko ito dahil mahal kita. Dahil ayaw kitang mapahamak. Napatigil ang lahat. Ang boses ni Marco ang kanyang pag-amin. Ang bawat salita ay tumatak sa mga puso ng mga bata. Si Miguel, Sofia, at Isabella ay nagtinginan, ang kanilang mga mata ay puno ng sakit at pagtataka. Tumingin si Sam kay Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ang kanyang mundo ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang ama ng mga batang minahal niya, kahit hindi niya naalala, ay niloko siya. At ngayon, narinig pa ng mga bata ang katotohanan. Papa, hindi mo po kami anak, tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tingin ng mga bata. Ang sakit sa kanilang mga mata. Ang lahat ng ito ay bumalot kay Sam. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang pagtataksil ni Marco. Ang katotohanan na hindi sila totoong anak niya. Ang lahat ay tila isang malaking pagkakamali. Parang kidlat na tumama sa puso ni Marco ang boses ni Miguel. Ang tanong na si Papa. Hindi mo po kami anak, ay bumasag sa katahimikan, mas masakit pa kaysa sa bala na tumama sa kanya. Nakita niya ang mga mata ng tatlong bata, puno ng sakit at pagtataka. Ang ngiti ni Direk Laura ay parang panalo. Hindi yan totoo, mga anak, sigaw ni Marco, habang pilit na kinakausap ang mga bata, ngunit hindi siya makabangon. Mahal na mahal ko kayo. Anak ko kayo. Ngunit huli na. Ang mga bata ay nakarinig. Nakita ni Marco ang kanilang mga mata na lumuluha, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Mabilis silang lumayo, lumabas ng opisina, at sinundan ng kanilang yaya na nagmamadaling yakapin sila. Naramdaman ni Marco ang pagkasira ng kanyang mundo. Ang pinakakinakatakutan niya ay nangyari. Ang mga bata, ang kanyang mga pinakamamahal, ay nasaktan dahil sa kanyang mga lihim. Marco, paano mo nagawa ito? Tanong ni Sam, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Paano mo nagawang lokohin hindi lang ako, kundi pati na rin ang mga batang ito? Tumingin si Marco kay Sam, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sam, hindi ko sinasadya. Ginawa ko ito para protektahan sila. Para protektahan ka. Protektahan? Sa pamamagitan ng kasinungalingan, sigaw ni Sam. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay isang malaking kasinungalingan. Ngumiti si Direk Laura, ang kanyang mga mata ay parang nananalo. Sabi ko na sa inyo, hindi ba? Ang katotohanan ay masakit. At ngayon, Marco, ano ang plano mo? Papaano mo haharapin ang mga anak mo? Ang mga anak na pinaniwala mo na sa iyo. Ikaw, sigaw ni Marco kay Direk Laura. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ginagamit mo ang mga bata para sa paghihiganti mo. Hindi ba sapat ang ginawa mo sa amin? Hindi, malamig na sagot ni Direk Laura. Hindi pa sapat. Nagsisimula pa lang ang lahat, Marco. Ang sakit na naramdaman ko noon, mararamdaman niyo ngayon. Isang tawag ang dumating sa cellphone ni Direk Laura. Sumagot siya, at tila nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso. Hindi. Huwag muna. May iba tayong unahin. Pinatay ni Direk Laura ang tawag. Tumalikod siya at lumabas ng opisina, nag-iwan ng isang bakas ng takot at galit. Naiwan sina Sam at Marco, ang opisina ay puno ng katahimikan, maliban sa mga putol-putol na paghinga ni Sam. Nilingon ni Sam si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, galit, sakit at pagkadismaya. Marco, kailangan kong malaman ang lahat, sabi ni Sam, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Lahat. Walang itatago. Bumuntong hininga si Marco. Alam niyang ito na ang oras. Sige, Sam.
Sasabihin ko ang lahat. Ang bawat detalye. Sinimula ni Marco ang kanyang kwento. Ang gabi nang mawala si Sam. Ang paghahanap niya, ang pag-asa at ang desperasyon. Pagkatapos, ang pagkakakilala niya kay Direk Laura. Ang pangako nito na tutulungan siyang makabangon, ngunit may kondisyon. May mga koneksyon si Direk Laura sa mga politiko at sa mga criminal syndicates. Sam, paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nung nawala ka, nagkaroon ako ng problema sa ospital. Muntik nang malugi. Si Direk Laura ang nag-invest. Ang kapalit ang kasunduan namin ay protektahan ko ang mga bata. Ang mga batang galing sa Project Lumina. At ano ang koneksyon niya sa mga batang ito? Tanong ni Sam. Sila ang mga bata na inakala mong nawawala sa kaso mo. Sam, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang mga batang pinaghihinalaan mong naging biktima ng sindikato. Hiniling ni Direk Laura na alagaan ko sila at itago ang kanilang totoong pinagmulan. Para raw maprotektahan sila sa sindikato. Pero bakit? Bakit niya ginagawa ito? Tanong ni Sam. Hindi lang ito tungkol sa Project Lumina, hindi ba? Hindi, Sam. May mas malalim pa, sagot ni Marco, ang kanyang mukha ay nagpakita ng paghihirap. Si Direk Laura ang tatay mo ang sumira sa kanyang pamilya. Kaya matagal na siyang naghihiganti. Ikaw ang target niya. Ang pamilya mo. Ang pamilya natin. Nagulat si Sam. Ang personal na paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa trabaho niya bilang pulis. Ito ay personal. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, ang lahat ay konektado sa paghihiganti ni Direk Laura. At ang amnesia ko, tanong ni Sam. May kinalaman ba siya doon? Tumango si Marco. Sam. Siya ang may pakana ng aksidente mo. Narinig ko siyang kausap ang isang tauhan niya, sinasabi niya na kailangan kanyang patigilin sa pag-imbestiga sa Project Lumina. At doon niya rin nakita ang pagkakataon para makaganti sa pamilya mo. Bumagsak ang luha sa mga mata ni Sam. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan niyang labanan si Direk Laura. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga bata. Marco, sabi ni Sam, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan nating labanan siya. Para sa mga bata. Para sa katotohanan. Tiningnan ni Marco si Sam. May pag-asa sa kanyang mga mata. Sam, patawarin mo ako. Ginawa ko ang lahat ng ito para protektahan ka. Para protektahan ang mga bata. Natatakot ako na mawala ka ulit. O baka mapahamak sila. Alam ko, sagot ni Sam, ngunit ang kanyang boses ay puno pa rin ng sakit. Pero hindi ito ang tamang paraan. Kailangan nating maging matapang. Kailangan nating harapin ang katotohanan. Handa akong gawin ang lahat, Sam, sabi ni Marco, basta kasama kita. Basta maprotektahan natin ang mga bata. Biglang may kumatok sa pinto. Isang nurse. Alcantara, may bisita po kayo. Si Mang Tonyo po. Nagulat si Marco at Sam. Pumasok si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalala. Ma'am Sam, Sir Marco, sabi ni Mang Tonyo, narinig ko po ang lahat. At may mahalaga akong sasabihin sa inyo. May nakatago pong lihim ang Direk Laura Reyes na hindi nyo alam. Isang lihim na makakapagpabago sa lahat. Ano yon, Mang Tonyo? Tanong ni Sam, kinakabahan. Nag-aalangan si Mang Tonyo. Ang tatlong bata, Ma'am Sam, hindi po sila basta lang mga inampon. Sila po ang mga tunay niyong anak, Ma'am Sam. Napatigil si Sam. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang mga anak niya, totoong anak niya, hindi ampon. Nagtinginan sina Sam at Marco. Ang mukha ni Marco ay nagpakita ng matinding gulat. Tila hindi rin niya alam ang katotohanan na iyon. Ang isang malaking twist ay biglang lumabas. Ang lahat ng pagtatago. Ang lahat ng kasinungalingan. Lahat ay nagbabago sa isang iglap. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay bumalik-balik sa isip ni Sam. Sila po ang mga tunay niyong anak, Ma'am Sam. Nagulantang ang kanyang buong pagkatao. Hindi inampon, kundi totoong anak niya.
Hindi na niya maintindihan. Ang lahat ng alam niya ay tila isang malaking kasinungalingan. Tiningnan ni Sam si Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Mang Tonyo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nag-aalangan si Mang Tonyo. Sumulyak siya kay Marco na nanatiling nakatayo roon, ang mukha ay balot din ng pagkabigla. Ma'am Sam, Sir Marco. Matagal ko na po itong tinatago. Alam ko po ang lahat ng nangyari bago po kayo nawala. Bago po ang aksidente. Sinimulan ni Mang Tonyo ang kanyang kwento, ang kanyang boses ay mahina, puno ng kalungkutan. Matagal na po kayong magkarelasyon ni Sir Marco. Masaya po kayo noon. Pero bago pa po kayo magpakasal, may nangyari pong isang gabi. Isang gabing kinalimutan nyo dahil sa trauma. May isang lalaki po na kilala nyo po sa isang party. At nagising na lang po kayo kinabukasan, wala na po kayong maalala sa nangyari. May iniwan po siyang sulat na nagpapaalam. Kumirot ang puso ni Sam. Isang gabi. Isang lalaki. Hindi niya maalala. Pagkatapos po, maamsam nalaman niyo po na nagdadalang tao kayo. Hindi po kayo sigurado kung sino ang ama. Nagtago po kayo. Alam po ito ni Direk Laura. Siya po ang tumulong sa inyo na itago ang pagbubuntis ninyo sa pamilya niyo. Kasi po, matagal na po siyang may galit sa inyong pamilya. Gusto po niyang sirain kayo. Gumawa po siya ng paraan para maisilang niyo ang mga bata nang walang nakakaalam. At pagkatapos, kinuha po niya ang mga bata sa inyo. Sinabi niya na patay na po ang mga ito. At doon po, nagsimula ang amnesia ninyo. Ang sakit sa inyong puso ang dahilan kung bakit niyo po nakalimutan ang lahat. Napatakip si Sam sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang sakit. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi kaysa sa bala. Ang mga anak niya. Mga anak niya. Hindi lang sila ampon. Mga anak niya talaga. Direk Laura siya ang kumuha sa mga anak ko, bulong ni Sam, ang kanyang boses ay basag. Opo, ma'am, sagot ni Mang Tonyo, lumuluha. Ginawa po niya yan para saktan kayo. At para may magamit siyang panlaban kay Sir Marco. Ang totoo po, ma'am Sam, may kasunduan po sila. Ang mga bata po ay nakatala bilang ampon ni Sir Marco, pero ang totoo, pinrotektahan lang po sila ni Sir Marco sa utos ni Direk Laura. Ang alam po ni Sir Marco, inampon lang niya ang mga bata mula sa Project Lumina, at hindi po niya alam na kayo ang totoong ina nila. Inakala niya pong siya ang tagapagligtas ng mga bata. Nilingon ni Sam si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Marco, hindi mo alam? Hindi Sam, sabi ni Marco, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi ko alam. Akala ko ay inampun ko lang sila para protektahan mula sa sindikato. Akala ko, iyon ang paraan para matulungan ko ang mga biktima ng Project Lumina. At dahil din sa banta ni Direk Laura. Ang utang na loob ko sa kanya ang lahat ng tulong niya sa ospital ginamit niya para manipulahin ako. Hindi ko alam na sila ang mga anak mo. Bumalik sa isip ni Sam ang mga mukha ng tatlong bata. Si Miguel. Si Sofia. Si Isabella. Ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga ngiti. Ang kanyang puso ay nabiyak sa libu-libong piraso. Sila ang mga anak niya. Totoong anak niya. Nakinimkim niya sa loob ng 10 taon nang hindi niya nalalaman. At ang mga mensahe, sabi ni Sam, si Direk Laura ang nagpadala? Opo, ma'am, sagot ni Mang Tonyo. Gusto po niyang makita kayong nahihirapan. Ang katotohanan po ay isang sandata para sa kanya. Biglang, dumating si Tatlo Ramirez, humihingal. Sam! Marco! May problema! Narinig ko ang tawag ni Direk Laura. May pinaplano siyang masama. May mga tauhan siya sa labas ng ospital. Sinasabi niya na kailangan kanyang tapusin, Sam. Bago mo pa malaman ang buong katotohanan. Naramdaman ni Sam ang kilabot. Alam ni Direk Laura na unti-unti nang nabubuo ang katotohanan. At kailangan niya siyang patigilin. Mang Tonyo, saan po kinuha ni Direk Laura ang mga bata? Tanong ni Sam. May isang lihim na lugar po siya, ma'am Sam, sagot ni Mang Tonyo. Sa lumang mansyon ng pamilya niya. Doon po niya tinatago ang lahat ng lihim niya. Doon po niya kinuha ang mga bata. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Sam.
Ang galit, ang sakit, ang determinasyon. Lahat ay nagkaisa sa kanyang isip. Ramirez, kailangan nating puntahan ang mansyon ni Direk Laura. Utos ni Sam, ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Ngayon na. Bago pa may masamang mangyari. Napatayo si Marco, hawak ang kanyang balikat. Sasama ako, Sam. Hindi, Marco. May sugat ka pa, sabi ni Sam. Kailangan kang manatili dito. Pero kailangan kong malaman ang totoo. At kailangan kong makuha ang mga anak ko. Hindi, Sam, mariing sabi ni Marco. Magkasama tayo sa laban na ito. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako matatakot. Patawarin mo ako, Sam. Ngunit ngayon, lalaban ako para sa atin. Para sa mga anak natin. Tiningnan ni Sam si Marco. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang sinseridad. Ang pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may kung anong koneksyon pa rin sa pagitan nila. Lumabas sina Sam, Marco, at Nefi Tatlo Ramirez mula sa ospital. Ang kanilang mga puso ay puno ng determinasyon. Alam nilang mapanganib ang kanilang pupuntahan. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanila ang kalaban. Si Direk Laura Reyes. At ang kanyang mga lihim. Biglang, isang putok ang umalingaw-ngaw. Isang bala ang tumama sa dingding malapit kay Sam. May snipers. Mula sa itaas ng isang kalapit na gusali, may nagpapaputok. Direk Laura. Alam niyang pupunta sila. Sam, sa loob, sigaw ni Marco, itinulak si Sam papasok sa isang kalapit na kotse. Ngunit bago pa makasara ang pinto, isang sasakyan ang mabilis na huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto. May mga lalaki nakasuot ng itim na may dalang baril. Tumakbo sila papalapit sa kanila. Samantha de los Reyes, sigaw ng isang lalaki. Sumama ka sa amin. Kung hindi, mapapahamak ang mga anak mo. Napatigil si Sam. Ang mga anak niya. Hawak ni Direk Laura ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga totoong anak. Samantha de los Reyes. Sumama ka sa amin. Kung hindi, mapapahamak ang mga anak mo. Ang banta ay umalingaw sa hangin, mas malakas kaysa sa anumang putok ng baril. Ang mga salitang mga anak mo ay tumagos sa puso ni Sam, nagdulot ng matinding takot. Hawak ni Direk Laura ang kanyang mga anak. Ang kanyang totoong mga anak. Nilingon ni Sam si Marco, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng desperasyon. Marco D. Huwag, Sam, sigaw ni Marco, habang pilit siyang hinihila pabalik sa kotse. Huwag kang sumama sa kanila. Ngunit huli na. Dumating ang mga lalaking nakaitim, armado. May mga baril na nakatutok sa kanila. Ang isang lalaki ay mabilis na hinawakan si Sam sa braso, at inihagis siya papasok sa sasakyan. Sam, sigaw ni Marco habang pilit na lumalaban sa mga kalalakihan. Ngunit ang kanyang sugat sa balikat ay humapdi at hindi siya makakilos ng malaya. Mabilis na isinara ang pinto ng sasakyan. Nilingon ni Sam si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap habang pilit itong nilalabanan ang mga lalaki. Ang huling nakita ni Sam ay ang desperasyon sa mukha ni Marco bago umarangkada ang sasakyan. Ang sasakyan ay bumilis, palayo sa ospital. Si Sam ay nakaupo sa likod, sa pagitan ng dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sarili, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Direk Laura. Ano ang gagawin niya sa akin? Sa mga anak ko? Saan ninyo ako dadalhin? Tanong ni Sam. Ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang loob. Hindi sumagot ang mga lalaki. Nakita ni Sam ang kanilang mga mukha na seryoso at walang emosyon. Alam niyang nasa kapahamakan siya. Dinala siya sa isang lumang mansyon, malayo sa syudad. Ang mansyon ay malaki at luma, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Ito ang sinasabi ni Mang Tonyo. Ang lihim na lugar ni Direk Laura. Ibinaba si Sam sa isang madilim na silid, nakatali ang kanyang mga kamay. Amoy alikabok at luma. May isang bintana, ngunit nakakandado. Walang makakatulong. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Direk Laura, nakangiti, ang kanyang mga mata ay parang nananalo. Maligayang pagdating sa iyong huling pahinga, Samantha, sabi ni Direk Laura, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pighati. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko?
Ano ang gusto mo sa akin, Direk Laura? Tanong ni Sam, matapang. Pabayaan mo ang mga anak ko. Tumawa si Direk Laura. Ang mga anak mo. Ang mga anak ng taong sumira sa akin. Hinding-hindi ko sila pababayaan. Gagamitin ko sila para sirain ka. Tulad ng pagsira mo sa akin noon. Hindi ako ang sumira sa iyo, sabi ni Sam. Ang ama ko. Ang dugo ng ama mo ay dumadaloy sa iyong mga ugat, samantha, mariing sabi ni Direk Laura. At ang mga anak mo sila ang patunay ng iyong kasalanan. Ngayon, mararamdaman mo ang sakit na naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Nilabas ni Direk Laura ang kanyang cellphone. May isang video. Nakita ni Sam ang mga anak niya, si Miguel, Sofia, at Isabella, na nakakulong sa isang silid. Natutulog sila, tila walang kamalay-malay sa nangyayari. Direk Laura, huwag mong sasaktan ang mga anak ko, sigaw ni Sam, lumuluha. Hindi ko sila sasaktan, sabi ni Direk Laura, pero makikita mo silang nahihirapan. Makikita mo silang lumuluha. Makikita mo silang maghihirap. Tulad ng paghihirap ko. Naramdaman ni Sam ang matinding galit. Ang sakit na naramdaman niya sa mga oras na iyon ay hindi kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang makita ang kanyang mga anak na nasasaktan. Kailangan niyang lumaban. Para sa mga bata. Anong plano mo? Tanong ni Sam. Simple lang, sagot ni Direk Laura. Sisirain ko ang lahat ng mayroon ka. Ang reputasyon mo. Ang trabaho mo. At ang mga anak mo. At pagkatapos mamamatay ka. Nang walang nakakaalam ng katotohanan. Hindi mo ako mapapatay, sabi ni Sam. May makakahanap sa akin. Hindi ka magtatagumpay. Ngumiti si Direk Laura. Tignan na lang natin. Narinig mo ba ang balita? Sususpindihin ka bilang pulis. May mga ebidensya akong inilabas na magpapatunay na sangkot ka sa Project Lumina. At wala kang magagawa. Nagulat si Sam. Sino suspinde? Ito ang panalo ni Direk Laura. Ang lahat ay tila nawala na sa kanya. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga alaala. Ang lahat. Samantala, sa ospital, desperado si Marco. Alam niyang nasa panganib si Sam. Kailangan niya itong iligtas. Ngunit ang kanyang sugat ay masakit. At ang mga lalaki ni Direk Laura ay nasa labas pa rin. Ramirez, sigaw ni Marco. Kailangan nating hanapin si Sam. Ngayon na. Sir, marami silang tao, sagot ni Ramirez. Hindi tayo makakalabas ng madali. Nakita ni Marco ang desperasyon sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pagiging kontrolado ay nawala. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan kong gawin ito, bulong ni Marco. Lumabas si Marco mula sa kanyang silid, hinahanap ang isang bagay. Ang kanyang lumang, 45 caliber pistol na matagal nang nakatago sa kanyang opisina. Hindi siya pulis. Hindi siya sundalo. Ngunit ngayon kailangan niyang lumaban. Para kay Sam. Para sa mga anak niya. Nakita niya ang mga lalaking nakaitim sa labas ng ospital. Handa siyang lumaban. Direk Laura, bulong ni Marco, pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Habang papalabas si Marco sa ospital, ang kanyang cellphone ay nagring. Isang unknown number. Sumagot siya. Marco, ang boses ni Direk Laura, mapanukso. Narinig ko ang lahat. Ang pag-amin mo. Ang pag-iyak ng mga bata. Ang lahat ay nakatala. At ipapakalat ko ito sa buong mundo. Direk Laura, huwag mong sasaktan si Sam at ang mga bata, sigaw ni Marco. Huli ka na, Marco, sabi ni Direk Laura. Ang mga anak mo ay nasa akin na. At si Samantha matatapos na ang kanyang kwento. Pinatay ni Direk Laura ang tawag. Nanigas si Marco. Ang mga anak niya ay nasa kamay ni Direk Laura. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nangyari na. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagkawala. Ang lahat ay tila nawala na sa kanya. Ang lahat. Nakahiga si Sam sa madilim na silid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali. Ang banta ni Direk Laura na, matatapos na ang kanyang kwento, ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang mga anak niya. Wala siyang magawa para protektahan sila. Ang lahat ay nawala na.
Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang mga anak niya. Ang sakit ng kawalan ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang maliit na spark ng paglaban ang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi siya susuko. Hindi siya hahayaang mamatay ng walang laban. Para sa mga anak niya, kailangan niyang lumaban. Sinubukan ni Sam na galawin ang kanyang mga kamay. Mahigpit ang tali, ngunit hindi imposible. Paulit-ulit siyang nagpilit, dahan-dahan, unti-unti. Ang kanyang pulso ay humapdi, ngunit hindi siya nagpaawat. Samantala, sa labas ng mansyon, nagmamaneho si Marco, ang kanyang puso ay puno ng galit at desperasyon. Ang banta ni Direk Laura sa mga anak niya ay nagtulak sa kanya na gawin ang hindi niya inaasahan. Hawak niya ang kanyang lumang pistol, ang bigat nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Nasa likod niya si S.E. Tatlo Ramirez, kasama ang ilang pulis na sumama sa kanya ng palihim. Sir Marco, delikado po ito, sabi ni Ramirez. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin. Wala akong pakialam, mariing sabi ni Marco. Nasa panganib ang pamilya ko. Kailangan ko silang iligtas. Dumating sila sa tapat ng mansyon. Malaki at luma, may matataas na bakod at mga nagbabantay sa bawat sulok. Ang hangin ay malamig at may kung anong aura ng kasamaan ang bumabalot sa lugar. Hindi tayo makakapasok sa harap, sabi ni Ramirez. Maraming bantay. May likod ba? Tanong ni Marco. May maliit na daanan sa likod, pero may bantay din doon, sagot ni Ramirez. Kailangan nating maging maingat. Nagplanoha sila. Hahati sila. Marco at Ramirez, at ang iba pa ay sasakop sa ibang posisyon. Samantala, sa loob ng mansyon, patuloy na nagpupumiglas si Sam. Ang kanyang mga kamay ay halos nakalaya na. Kunti na lang. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Direk Laura, may dalang baso ng alak. Nagulat siya nang makita si Sam na halos nakakawala na. Talaga namang matigas ang ulo mo, Samantha, sabi ni Direk Laura, ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit. Pero huli na. Matatapos na ang lahat. Nilabas ni Direk Laura ang isang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Ngayon, mararamdaman mo ang sakit ng pagkawala. Ngunit bago pa makalapit si Direk Laura, nagawa ni Sam na makawala sa tali. Mabilis siyang bumangon at sinipa si Direk Laura. Bumagsak si Direk Laura, nabasag ang baso. Hindi mo ako mapapatay, sigaw ni Sam. Hindi mo ako masisira. Nag-away sila. Si Sam, sa kabila ng pagiging pulis, ay hindi kasing lakas ni Direk Laura. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Ang galit. Ang pagmamahal sa mga anak niya. Lahat ay nagtulak sa kanya para lumaban. Narinig ni Sam ang mga putok ng baril sa labas. Si Marco. Dumating na siya. Samantala, sa labas, pumasok si Marco sa likod ng mansyon. Nakita niya ang isang bantay. Mabilis siyang kumilos, sinipa ang lalaki. Narinig niya ang mga sigaw mula sa loob. Sam, sigaw ni Marco. Pumasok siya sa loob. Ang mansyon ay puno ng mga tauhan ni Direk Laura. Nagpaputok si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi siya sanay sa ganitong labanan, ngunit ang kanyang pagmamahal sa pamilya niya ang nagtulak sa kanya. Dumating si Ramirez at ang kanyang mga kasamahan, nakipaglaban sa mga tauhan ni Direk Laura. Naging magulo ang lahat. Sa loob ng silid, patuloy na nag-aaway sina Sam at Direk Laura. Nagawa ni Sam na makuha ang kutsilyo. Susuko ka, Direk Laura, sigaw ni Sam. Hinding-hindi, sigaw ni Direk Laura, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Mamamatay ka, Samantha. At mawawala ang mga anak mo sa iyo. Nagsimulang tumawa si Direk Laura, isang tawang puno ng kapaitan at pagkabaliw. Hindi mo naiintindihan, Samantha. Ang mga batang iyon sila ang aking sandata. Hindi lang sila mga anak mo, kundi sila rin ang patunay ng iyong kasalanan. Ang patunay na may tinago ka sa lahat ng ito. Nagulat si Sam. Anong sinasabi ni Direk Laura? Anong kasalanan? Anong tinago? Ang ama ng mga bata, sigaw ni Direk Laura. Hindi mo ba naaalala, Samantha? Hindi si Marco ang ama ng mga batang iyon. May iba. Biglang pumasok si Marco sa silid, nakita niya sina Sam at Direk Laura.
Direk Laura, tapos na ang laro mo. Ngunit bago pa makakilo si Marco, may dumating na tauhan ni Direk Laura. Naging magulo ang lahat. Nagpaputok. Nagkaroon ng labanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sam ang isang luma at dilaw na sobre na nahulog mula sa bulsa ni Direk Laura. Kinuha niya ito. Isang lumang larawan. Isang larawan niya, bata pa, na may kasamang isang lalaki na hindi niya maalala. At nakasulat sa likod ng larawan, ikaw at ako. Ang ating mga anak. Ang ating sekreto. Pangalan ng lalaki. Napatingin si Sam kay Direk Laura, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Isang malaking twist. Ang ama ng mga bata ay hindi si Marco. May iba. Isang lihim na mas malaki pa kaysa sa lahat. Ang kanyang mga anak ay hindi anak ni Marco. Ngunit anak niya. At ang ama, sino ang lalaking ito? Sa likod ni Direk Laura, may isang malaking istante ng libro. Nagawa ni Sam na itulak si Direk Laura. Bumagsak si Direk Laura sa istante ng libro. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak. Ang istante ay gumuho at natabunan si Direk Laura ng mga libro. Direk Laura, sigaw ng mga tauhan niya. Ngunit huli na. Ang labanan sa labas ay humupa. Pumasok si Effie Tatlo Ramirez, kasama ang mga pulis. Nahuli na ang mga tauhan ni Direk Laura. Nilingon ni Sam si Marco, ang larawan ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabigla. Marco, hindi ito ang lahat. May mas malalim pa. Hindi maintindihan ni Marco. Tiningnan ni Sam ang larawan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang mga anak niya. Totoong mga anak niya. Ngunit hindi kay Marco. At ang taong ito sa larawan, sino siya? Ang lahat ay tila isang malaking gulo. At kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Nakahiga si Direk Laura Reyes sa sahig, natabunan ng mga libro mula sa bumagsak na istante. Ang pagkahulog ng larawan mula sa kanyang bulsa ang nagbukas ng isang mas malaking kabanata ng katotohanan. Isang kabanata na mas masakit at mas komplikado kaysa sa inakala ni Sam. Ang ama ng mga bata ay hindi si Marco. Tinulungan ni Marco si Sam na makabangon. Nakita niya ang larawan sa kamay ni Sam at ang pagkabigla sa mukha nito. Sam, ano yan? Nilingon ni Sam si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Hindi ikaw ang ama ng mga bata, Marco. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Kasunod ng mga putok ng baril at sigawan, dumating si Effie Tatlo Ramirez, kasama ang mga backup. Mabilis nilang inaresto ang mga tauhan ni Direk Laura, at siniguro ang mansion. Ngunit ang pinakamahalagang paghaharap ay nasa loob ng silid. Arestado ka, Direk Laura Reyes, sigaw ni Ramirez, habang nilalapitan ang nakahandusay na si Direk Laura. Ngunit nagawa pa ring tumawa ni Direk Laura, isang tawang puno ng kapaitan at panalo. Huli na ang lahat, Sam. Ang katotohanan ay masisira ang buhay mo. Ang mga anak mo ang mga anak ng kasalanan. Anong kasalanan? Tanong ni Sam, matapang. Sabihin mo ang lahat. Ngumisi si Direk Laura, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ang lalaking iyon sa larawan. Siya ang ama ng mga bata. Ang taong sumira sa akin. Ang kapatid mo, Samantha. Nagulantang si Sam. Ang kanyang kapatid. Hindi niya maalala na may kapatid siya. Ang kanyang buong pamilya ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng katotohanan. Sinungaling ka, sigaw ni Sam. Hindi, sigaw ni Direk Laura. Siya ang taong sumira sa akin. At ginawa ko ang lahat ng ito para makaganti. Para maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko. Biglang, bumuka ang mga mata ni Direk Laura. Ang mga bata, nasaan ang mga bata? Nasa kustodya na sila ng pulisya, sabi ni Ramirez. Ligtas sila. Ang huling bahagi ng pahayag ni Direk Laura ay hindi na narinig ni Sam dahil sa matinding kirot sa kanyang ulo. Nagbalik ang isang segment ng kanyang alaala. Isang panaginip. Isang gabi. Isang lalaki. Hindi si Marco. Ang kanyang kapatid. Ang sakit ng kanyang ulo ay tila gustong sumabog. Ang lahat ng nawawalang pira-piraso ay unti-unting bumubuo. Ang kanyang pagbubuntis. Ang panganganak.
ang pagkawala ng mga bata. Ang lahat ng ito ay konektado sa paghihiganti ni Derek Laura. Nang dalhin si Derek Laura palabas ng mansyon, nakita ni Sam ang kanyang sarili na umiiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang kanyang pamilya ay puno ng mga lihim. Ang kanyang kapatid, ang ama ng kanyang mga anak. Ang kanyang alaala. Ang lahat ay tila isang malaking gulo. Sa labas ng mansyon, nakita ni Sam ang mga anak niya. Niyakap niya sila ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Mga anak ko, bulong niya. Mga anak ko. Lumapit si Marco kay Sam, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Sam, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Nilingon ni Sam si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang lahat ng ito. Dinala sina Sam, Marco at ang mga bata sa istasyon. Sa sumunod na mga araw, naging abala ang pulisya sa pag-imbestiga sa kaso ni Derek Laura Reyes. Ang kanyang mga transaksyon, ang kanyang koneksyon sa Project Lumina, at ang kanyang mga krimen ay unti-unting nabunyag. Ang lahat ng ebidensya, kabilang ang recorded conversation sa pagitan ni Marco at Derek Laura, ang mga dokumento na nakita sa mansyon, at ang testimonya ni Mang Tonyo, ay nagpatunay sa kanyang pagkakasala. Si Derek Laura ay kinasuhan ng kidnapping, attempted murder, at human trafficking. Ang kanyang career at reputasyon ay nawasak. Para naman kay Sam, ang kanyang buhay ay parang isang pelikula. Ang lahat ng nangyari. Ang mga bata. Ang kanyang amnesia. Ang kanyang kapatid. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng matinding sakit at pagkalito. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong kapayapaan ang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Ang mga anak niya ay ligtas. At unti-unti niyang naalala ang lahat. May isang gabi, habang nakaupo si Sam sa tabi ng kama ng mga bata, binasa niya ang isang lumang libro na nakita niya sa mga gamit ng kanyang ina. Isang lumang diary. At doon, nakita niya ang isang sulat. Ang sulat ng kanyang ina. Anak kong Samantha. Alam kong marami kang tanong. Alam kong masakit ang katotohanan. Pero kailangan mong malaman ang lahat. Ang tatay mo may kapatid ka. Ang kanyang pangalan ay pangalan ng kapatid. Mailihim kaming tinago. Ang lalaking iyon siya ang ama ng mga anak mo. Ang lahat ay isang pagkakamali. Pero huwag kang mag-alala, anak. Mahal ka namin. At ipaglalaban ka namin. Nagmamahal. Nanay Moni. Napahawak si Sam sa kanyang bibig. Ang kanyang kapatid. Ang lahat ay nagkokonekta. Ang sakit ng pagtatago. Ang sakit ng pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong kapayapaan ang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Lumapit si Marco kay Sam, hinawakan ang kanyang kamay. Sam, okay ka lang ba? Tiningnan ni Sam si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Marco, ang lahat ng ito. Ang kapatid ko, ang ama ng mga bata, ang lahat ay nasa diary ng nanay ko. Sam, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Alam kong masakit ang lahat ng ito. Pero handa akong samahan ka sa lahat ng pagsubok. Kung saan ka man dalhin ang iyong puso. Handa akong maghintay. Ngumiti si Sam, isang ngiting puno ng pighati, ngunit may pag-asa. Salamat, Marco. Sa lahat ng ginawa mo. Alam kong nagkamali ka. Pero ginawa mo ito para sa amin. At para sa mga bata. Dahan-dahan, niyakap ni Sam si Marco. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ang pagpapatawad. Ang pagtanggap. Ang kanilang pamilya ay nasaktan. Ngunit may pagkakataon pa silang maghilom. Ang paggaling ay mahaba. Ang mga alaala ay dahan-dahang babalik. Ngunit ngayon, may pag-asa na si Sam. May Marco siya. At may mga anak siya. Ang kanyang totoong mga anak. At handa na siyang harapin ang kinabukasan, anuman ang mangyari. Ang mga araw na sumunod sa pagkakakulong ni Derek Laura Reyes ay puno ng paggaling at pagtuklas para kay Sam. Ang kanyang ulo ay puno pa rin ng mga fragment ng alaala, ngunit ngayon may direksyon na ang pagtuklas. Alam na niya kung ano ang hinahanap. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang kapatid.
Ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang abala si Sam sa paglilinis ng kanyang lumang bahay, nakita niya ang isang lumang kahon sa likod ng aparador. Puno ito ng mga lumang gamit ng kanyang ina. At doon, nakita niya ang isang maliit na scrapbook. Binuksan niya ang scrapbook at doon, nakita niya ang mga litrato ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at isang batang lalaki na nakangiti. Ang kanyang kapatid. Siya ang lalaki sa larawan na nahulog mula sa bulsa ni Direk Laura. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit at lungkot. Hindi na niya ito nakikita. Ngunit may isang litrato doon na nagpakita ng isang ngiti. Ang kanyang kapatid na may hawak na isang sulat. At sa likod ng sulat may nakasulat, "Patawad, ate. Mahal kita." Pangalan ng kapatid. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Sam. Ang kanyang kapatid. Ang sakit ng pagkawala. Ngunit may kapayapaan sa kanyang puso. Nalaman niya ang katotohanan. Lumapit si Marco kay Sam, hinawakan ang kanyang kamay. Nakita niya ang scrapbook. "Sam, okay ka lang ba?" tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Sam, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ngayon, Marco. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat." Niyakap ni Marco si Sam ng mahigpit. "Andito lang ako, Sam. Kasama mo ako sa lahat ng ito." Ang paghilom ng pamilya. Pagkatapos ng ilang linggo, unti-unting nakabalik sa normal ang buhay ni Sam. Si Direk Laura Reyes ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang Project Lumina ay tuluyan ng nabuwag at ang lahat ng sangkot ay nahuli. Para kay Sam, ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang relasyon sa mga bata. Araw-araw, sinisikap niyang makipag-ugnayan sa kanila. Ikinuwento niya sa kanila ang lahat sa paraan na maunawaan nila. Hindi niya itinago ang katotohanan, ngunit siniguro niyang ramdam nila ang pagmamahal. Isang araw, habang naglalaro sila sa parke, lumapit si Miguel kay Sam. "Mama," sabi ni Miguel, "mahal po namin kayo. Kahit hindi po namin kayo naalala." Niyakap ni Sam si Miguel ng mahigpit. Ang salitang "ti mama" ay isang himala sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang totoong mga anak. Naging bukas si Sam tungkol sa kanyang paggaling. Nagtherapy siya at naging inspirasyon sa mga taong dumaan sa parehong karanasan. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagtatago. Ang pagsasama muli. Ang relasyon ni na Sam at Marco ay dahan-dahang naghilom. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ang pagmamahal ang naging gabay nila. Naintindihan ni Sam ang motibo ni Marco at ang kanyang mga sakripisyo. At naintindihan ni Marco ang sakit na pinagdaanan ni Sam. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. "Sam," sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. "Handa ka na ba?" Nilingon ni Sam si Marco. "Para saan?" Ngumiti si Marco. "Para simulan ulit. Bilang isang pamilya. Totoong pamilya." Niyakap ni Sam si Marco. "Marco, handa na ako." Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga sugat. Ngunit ngayon, sila ay mas matatag. Mas matatag dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ang bagong simula. Makalipas ang ilang taon, ganap nang gumaling ang mga alaala ni Sam. Balanse na niya ang kanyang buhay bilang isang dedikadong pulis at isang mapagmahal na ina. Patuloy siyang nagtatrabaho sa paglaban sa mga krimen, ngunit ngayon may mas malalim na dahilan siya. Para sa katarungan. Para sa mga inosente. At para sa kanyang pamilya. Si Marco naman ay naging isang mas mabuting ama at asawa. Ang kanyang pagmamahal kay Sam at sa mga bata ay walang hanggan. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Isang araw, habang naglalakad sila sa beach, hawak-hawak ang mga kamay ng kanilang mga anak, naramdaman ni Sam ang kapayapaan. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay mainit. Ang kanyang puso ay puno. "Mama, Papa, tingnan niyo," sigaw ni Isabela habang tumatakbo sa dalampasigan. Ngumiti si Sam at Marco at tumakbo sila kasama ang kanilang mga anak.
Ang kanilang pamilya ay nabuo sa pamamagitan ng sakit at kasinungalingan, ngunit napanatili sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang katotohanan ay maaaring masakit, ngunit ang pagmamahal ay laging magtatagumpay. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa, ngunit ang pinakamalaking regalo ay ang pagkakaisa ng pamilya.